bata pa kita tanan. Radyo DYME ang number one. Kinhanap-hanap kita, din man magkato. Kinhatag mo sa amon, sa bisyong totoo. Pimilaki namin mingaw, ako sa boses mo. Radyo DYME ang palangga ko. Radyo DYME ang palangga ko. Ang palangga ko. Ang palangga ko. Kamu po ay nagpamati sa kausad sa ating number 1 TV radyo sa Masbate. Ang tabayan ng programang Barangay News Live. Meron akong kakilala, isang matandang dalaga. May nakilala sa social media, lalaking macho, batang bata. Nagpadala ng maraming money, dahil mahal niya daw si baby. Ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagkadismaya. Ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Diyos may nagamas balit ikaw, Brias. So, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit si Sa primero, segundo, tercero distrito. basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Mayo na aga po sa tanan. Naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Sa mga taga-Zamar Matnog, maray na aga po. Ikaw ang papagalitan niya. Sa mga taga-Naga City, Camsor, Quezon, Province, Solsor, Sogon, sa mga taga-Boracay, Look kay Boss gandang morning! niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanya. Sa mga kabre pa lamang sa indang mga radyo. Awa niya, ayaw na Kamu po ay nagpamati sa kausad-usading number 1 TV radyo sa Masbate. umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, Channel 4 sa MCI Cable sa aton po mga telebisyon. nabili siya ng hotdog, putlong ang binili niya. Sabi nanay ko, hotdog, pinig mo kotlong, kotlong, kotlong. Kung kay Idol Rafi, go na kayo. Radyo Masbate 783 sa aton po mga FB Live. Ikaw ay Live na live kita all over the world. ililigtas ka ni IDY Memes CBC sa aton po mga ka-YouTube. mo kay Rafi. Sa aton po YouTube channel. Sino dito pwede? Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan. Kaginay po nakakapod si kasamang Hill de la Peña Rivera. Isumbong mo kay Tulfo, Para sa programang Barangay News Live. ikaw ang papagalitan niya. Meron ding isang binata, Ayan, aton po Ramon mga kaganapan sulod kagalwa sa probinsya Syudad Chan Masbate mga kabarangay. flight attendant. Ay sa mga syudadano, sa mga tricycle drivers, mga pilotos, mga construction workers, mga nanay, tatay, ate, kuya, lolo't lola, may ngipin man wala, gandang morning po sa inyo tanan. Ang di alam nitong si Pogi, nanay pala ng girl ang kadyat niya.
Isang araw si nanay nagbanta, iskandal Aton po kakalat niya. ang tabayanan. Ang paikipagpanayam natin sa Ikaw ng health iuna po natin na siyempre ang 2nd District DPWH sa mga concerns sa natin mga kabarangay manungod sa nina, particular na sa mga highways tungod na nagapatirinog sa mga panimalay sa mga building. isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Pero kapag nagsinungaling ka, ikaw ang pagalitan niya. Kaga siyempre usad man ang barangay captain sa barangay Bagong Bayan, si Honorable Punong Barangay Domingo Almoguera. Yan, kung na sa dito no. Nagpaabot naman sa aton sa ninapon mga nagkahirimuan sa niya mga inisyatibo sa nasakupang komunidad diyan sa barangay Bagong Bayan, Masbate City. Pero antes pa may tumawag sa aton na napaka-importante, kagini man ato na unahon na usad na misis na igwas hinggin paabot sa ato na ato na sa Manila no, na siya umano gin akusaran sandili magkaramo na pag-akusar pag-abot sa iya pagpatawag sa Kunsadina barangay ay dili man siya amo ginpipirit na siya gayod ay may sumpi na yan ang pag-abot sa konfrontasyon sa barangay ay dili man po siya amo ang persona na sospechado. Ano bang posible na ibabalik sa nila? Tawagan ta ha, tawagan ta. Tawagan taman ini na kapitan. Si Idol Rafi, si Idol Rafi, agad kayong tutulungan. Kapag si Mr. ng babae at sumasaypet siya palagi, pati lahat ng sinasahod, ang chicks na niya ang nasusunod. Kapag hindi na nagsustento ang mister mo na babaero, pumunta ka kay Rafi Tulfo, siya ang bahala sa iyo. Si Idol Rafi, si Idol Rafi, siya ang inyong takbuhan. Si Idol Rafi, si Idol Rafi, agad kayong tutulungan. Kung ikaw ay inutangan at hindi na binayaran, utang ay kinalimutan ng visit mong kaibigan, kay Idol Rafi magpatulong, kaibigan mo ay isumbong, para siya ay magbayad na may interest at tubo. Importante anay na ang concern sa lusad na personahe ay ato na maraman ano. Si Idol Rafi. Yes, hello, caller the line. Hello, Nanay Arlene. Hello po, good morning po. Mayong aga, good morning. Si Hil Rivera po tabi ini siya Nanay Arlene. Opo. Yan. Nagtawag ka po kagayina sa akon about po sa imo concern. So pakiklaro po ano po ang gusto nyo sabihon kamo po ay medyo nagastusan at naaluhan sa naginhimo na pagpatawag sa imo sa usad na barangay. Ano po ba na kompleto na istorya, Nanay Arlene? Didi po sa ginaboding housean ko sa Binangunan, hadang makamot, may nag-abot po na sumon sa Tagiya Sambalay. Opo. Ay ako nagbakasyon sa Laguna. Opo. Nagbakasyon sa Laguna, opo. Nagkasakit ang apo ko kasi babalik na sana kami dito sa Laguna ay sa Binangunan. Ay nagkasakit ang apo ko kaya di dayong kami nakabalik. Opo. Tawag dito ang barangay sa akon na may sumon daw ako. Ginawa ko sinta ko nanong ang sala ko. Ang sabi nila, basta daw umatubang ako sa barangay ninda. Mhm. So,
labas, dinara mismo dito sa tag-iya sa balay, ang sumon sa akon, kay ginapirit daw sa mga barangay na umatubang talaga ako. Niyan, sa pagluwas ko dito sa Binangunan, Halin Laguna, nakistorya kami dito sa Nagatik Point, ipakita ko ang sumon, nagindara sa ako na emergency lang kay kailangan ko atubangon. Opo. Nagtawag ako sa barangay, ginunga ko sinda kung sino ina na Arlene, Sunso na Jobin. Ang sabi ninda, taga didi daw kapitbahay ko sa Halang, Binangunan. Opo. Niya, nagsabi na ako sa inda na dili ako sana kay iba man ang apelido ko, impaparapirit ninda ako ng umatubang. Niya, nag-arkila ako sa sasakyan, Halin Laguna, 2.5, tapos ang gasolina ko, kay dili man ako ang inda ginahanap, napatunayan man, dili ninda ginabayadan ngayon ang gastos ko. Ang kaluhan ko, paano ninda maibabango na ito, itatawahan ako disan mga tao. Amo lang. Sige, araman ta po na ha sa aton abogado. Kung ano ang maganda tikang po nato Nanay Arlene. Kasi abogado lamang po makakasabat sana, dili po kita basta-basta maka-advise sa iyo na kulang man kita sa sapat na kaaraman about po sa mga legal matters po. Ano po? Opo. Sige, Nanay Arlene, tawagan ta po ikaw otro po antes pa. Tawagan ta po aton po legal counsel ha. Opo. Yan, maraming salamat po Nanay Arlene. Ahayin po kamo saya na po. Adi na po ako sa Halang Makamot, Binangunan, Rizal. Ang pagpatawag sa iyo sa diin po na lugar? Sa Halang Makamot, Binangunan, Rizal. Nagbalik na po kamo sa dati niyo. Balik na nga po kami kay ginapilit ninda ako na umatubang. Okay. Ang ginano lang po niyo, niyo po gastos. Sige po. Din nga ni po kamo nagpakadto na lugar? Din po ito na lugar? Sa Laguna po kami hali. Laguna, sige. Okay po. Tawagan ta po si anaton po legal counsel attorney. Anaton po abogado po Attorney Rainier Butalid ha. Opo, sige po. Yan. Ito po Nanay Arlene, matawag po ako balik ha. Sige po, salamat po. Maraming salamat po Nanay Arlene Lario. Opo. Laguna to Binangon Rizal ha. Okay. Ano to? Kung malaman nyo, prinsipyo ko'y di magbabago. Kahit na sobrang pangit, tingin ng iba sa amin, sinumpaan kong tungkulin, kailan may di magbabago. Yan ay maaasahan nyo, yan ang aking pangako. Di nyo alam dahil sa inyo, dangal ko'y ihahain, buhay ko'y iaalay, ito ang aking layunin. Yes, Attorney, good morning po. Good morning. Attorney Rainier Butalid, naka-live po kita. Yan na, igwalang po ako po concern kasi po may tumawag sa aton halip po dito sa Binangunan, Rizal. So, pasensya na po Attorney sa sa akon po pag-disturbo po sa iyo yan sa Manila. No problem. Kasama Yon. kayo, no problem. Always at your service. Yon. Ay naaga po sa iyo tanan na nagabarating sa aton kasamang hill. Dito sa probinsya San Masbate kag sa manlain-lain pa ng mga lugar. Mainaga po sa iyo tanan. Yan, maraming salamat po Attorney sa inyo po nga. Pagpunlak, may concern lang po kasi kung ano po ang posibleng ibalik na kaso sa ni Nanay Arlene Lario kasi po siya daw ay nagbakasyon dito sa iya anak sa Binangunan, Laguna, sa Laguna. So, Okay. taga Binangunan ni siya. Nagbakasyon sa Laguna, kaya aniya apo, may sakit. Yan, Okay. gindali-dali siya, emergency pagpatawag, balik sa Binangunan kasi daw,
may mga kaso naging plastar sa iya hali sa barangay, may mga sumpina hali sa barangay. Okay, copy. Opo, niyan, siya man kay emergency kuno, di pumakadto siya, nag-arkila siya sin sarakyan na pagkamahal-mahal, nagastos sa na gasolina. Pag abot naman dito sa barangay, dili po gali siya ang talagang ginahanap na persona kasi magkapares lang sin pangaran pero iba ang apelyido. Nangyayari man gayon din kasamang Hil na maigwa nagkakaroon sa false accusation, no? Na mga mali na pag-akusan or dahil lamang sa mali man na impormasyon o kundi man nagkakaigwa sin problema sa indang pangaran. Sa Opo. patuod lang, maski sa pagkuha paganaton sa clearance sa National Bureau of Investigation, nagkagaigwa sin problema ni banaton ng mga korupot por dahil may mga kapangaran sinda na invuelto sa kunano ng mga kaso. Opo. Ang nangyayari sa nagkakaigwa gihapon sin pagsumiter sa mga additional evidence, pieces of evidence, ang tao na nag-apply magkuha sin clearance kag sasabihin dito magsasubmit sin affidavit o kung ano pa na mga ebidensya na iba siya sa tao na may dukit, may sabi sa atin baga may dukit sa National Bureau of Investigation o sa kapulisan. So nagkakaigwa mga komisyon, nagkakaigwa sin nalilipat nga irog sa na mga circumstances. Yan, kung talagang intentional ang pagpakadto ang pagplantar sana na supina or intentional nga kuanon lang permission lang ini si kapitan, pwede man siya plantar sin danyos na kaso. Kung ano man nga legal nga aksyon kontra sa mali nga pag servisyo sa iya, no? Opo. Pero ara mo sa nga irog sa na sitwasyon kay nanglan maipakita po gayon sa korte na igwasin malintensyon na ikaw permisyon, na ikaw tagaan sin sakit sa ulo nga wara man sin kadamhanan kag waran base sa lei kag sa batas. Opo, wala sing kamatuudan. Yes. Opo, kaya napamatudan na po attorney na talaga na dili siya amo pag abot sa barangay, dili talaga siya amo. So dito pa lang nadaan, sabi niya, napirwisyo na ako niyo na masahin akong pagkamal malagar kila akong sarakyan. Basi kung pwede niyo po ibalik ang gastos ko po. Dabo naman siya ibalik. Kaya grabe niya, naaluhan naman po ako. Grabe na pagpakalo niyo sa ako, na makin niyo ba na inatubang niyo ako tapos ang damo. Grabing kasong ginaplastar sa ako, ginakusar sa ako, nadili manggali ako ang persona. Amoy na, nangyayari na, di ba nga ni siya na, pati nga ni commission, pati ang mga ginasabi na kasal na ini na tao, di ba? Opo. Ano sa nga wara pa sin asawa, makadto sa makuasin clearance o kung ano man, plantaran sin kaso, kung ano na kaso, na kasal na siya. Pero, iwag sa sa kliyente na nangyari siya na, pero sa kamatuodan, dili man siya ito nga tao, nagkaitunan lang na ang inda pangaran, nagkabaganda may jutay nga karehas, pero actually, dili kayo. Kaya una siya na nakikita ko, mo tulos middle name, mo middle name, no? Opo. Pag nakita ang middle name nimo, kag ibay na, nagigwa kasi ng ebidensya, may mga testigos ka na amo kagayod ina nga tao na amo inan imo middle name, so nagkakaigwa sin solusyon sa problema. Sa kaso ni Kapitan, siguro ang danyos, ang mga sleepless nights, no? Opo. Hindi kakaturog dahil sa mali na mga Paratang, opo. na akusasyon. May danyos din, may perwisyo na committer kontra sa iya.
Okay. Mapail na lang po sinda sa danyos. Pwede magpa-file sin danyos kung talagang nagkaigwasin intentional nga pagpakaraot sa iya or igwasin man ni obrada na para lang mapirwisyo siya. Okay, opo. Pero sasabihin ko niyan, medyo nga irugsa na, mas maayo siguro kung mag-irestoryahan na lang dito sa barangay, ayuhon na lang ina na kaso kung pwede lang. Okay. Sige po. Maraming salamat po, attorney. Uy, kumusta po natin mga kababayan? At saka, attorney, may igwa lang po ako na ipapaabot sa iyo, Kasi nagagalak ako na malipay gad ako na nakikita ko pirmi. Friend ko si Isko Moreno sa Facebook, halos uro-adlaw, nakikita ko niya mga post na katahuman na ginapa trabaho niya dyan sa Kamanilaan, sa iya nasasakupan, si Mayor Isko Moreno. Nako, talagang bilib ako, 4.7 million na ang kanyang followers sa FB page niya. Dahil sa damo niya na nabubuligan. Yan na pa lamang na kahapon pa lamang siya, nagpanghatag siya sa allowance sa mga estudyante sa high school at kolehiyo. Aram mo kasamang Hill, dili ako taga Manila. I do not reside in the city of Manila. Adi ako sa Ciudad San Quezon, Opo. Pero damo ako nababalitaan kag nakikita sa TV, upod na sa social media, pati tidak sa ginasabi mo na Facebook account ni Mayor Isko, ni Isko Moreno Dumagoso. Dumagoso, opo. Nakikita ko man ang iya performance, Performance. Nakikita ko ang mga proyekto sa Manila. Kag ako may personal man ngani ako na experiensya kay kung naagi ako dida sa Manila, lalo na sa may Quiapo, halin sa Espanya, Quiapo, Padre Burgos, pagkato sa Roas Boulevard. Dako nga pagbago, nakikita ko niya, dili pareho sa mga nakaligad na administrasyon sa Ciudad San Manila, sa tukati-ati. Opo. Kanamong sin mga sidewalk vendors, lalo na gayo dito sa Tuanay, dida sa may Pedro Hill sakto, so may Robinsons dida sa Pedro Hill area, kay dida naga-star ang akon anak na ada niya nagatrabaho, kag dida na siya nag-eskwela sa UP College of Medicine, pagkatapos ada niyan siya sa UPTGH nagatrabaho como Assistant Chief President. Nakita ko ang dako nga kaibahan sa mga mehora sa itong nakaligad na administrasyon sa Ciudad San Manila. Kabinyan, dako nga bagay kay kalinis kag areglado, maayo ang pagmaneho sa trapiko kag may disiplina sa kamino. Bagan wara sin disiplina sa kamino, lalo na dida sa mga ermita. Nyan, matunaan pagbiyahe pa kadto kay may nagamanihar sa kamino pag malinis. Opo. At nakita ko man ang pagpakayos ang Jones Bridge, nakita ko man ang mga proyekto ninda dida, pati libre nga ni na pagpakuan. Ito na test, Opo. Sa Luneta Grandstand, na libre ang test ninda dito sa kuan. Kanyan, aram ko may mga proyekto, kadamong proyekto na nakikita naton, kag nababasa naton sa Facebook page ni Isko Moreno Dumagoso. Ano sad pa dida kasamang Hill kay damo na mga pribado na kumpanya, nga dragko na kumpanya sa Pilipinas, or dahil nga na nakita ang proyekto dida sa Manila, naghatag gini nga mga pribado na kumpanya sin ayuda. Yun. Buluntad nga inda tinatawag na Corporate Social Responsibility, CSR, na ginapaagi sa Ciudad San Manila para makabuhi sa aton mga pumuluyo, mga kapwa Pilipino dito sa Manila. Kag nalilipay ako kay irog sa niya na
Hasta niya, mura kita si bakuna na anong na ina. Ano na ina na sistema ang tanan na nasod sa tanan na bansa sa entero Southeast Asia, Bangladesh, Myanmar, igwa na sin bakuna. Igwa ng baksin, oo. Nabibilin. Ang sabi na, maabot ko no ang bakuna buwas na Sinovac. Ay Nokikpak. Sabi ninda, yung Sinovac kumita. Oo, ang sabi ninda sa social media. Pero damo ang nag-opponent na magpabakuna siya nga Sinovac kay mismo nga ni sabi pa sa FDA kag ini-record dili magkita dili nag-hingi. Dapat nako, ayun ang sinasabi ko, ano, Sinovac. Hindi po, napag-iistorya lamang po natin kasi nakikita ko po kasi talaga ang mga personahe, ang mga elected official na karapatan po ninda na sinda ay tularan, uhuwaran, ano po, po inimbaya didi sa aton sa programa nato, nakamo po ay dako-dako, iangat, alsa namon sa nakikita po niyo, sa maayo po niyo na ginahimo. Ayan sa hello, good morning po sa gyapon na attorney. Yan, medyo may higupit ng problema sa iba. Ito mga rin na natin na magpapakuna. Mismo sa Philippine General Hospital, at iba dito, at really manan sana, no? Pero ang kadamuhan, bagan habong sana magpabakunan na sa iba, no? So, naamoy ng problema natin yan, kasi atong ginamawot sa mahal na Diyos na isira na lang. Isira, umabot na yung bakuna kay mapakunahan na natin mga kapwa Pilipino. Kag kumabot kayo dito sa atong pinalangga na probinsya sa Masbate. Yun. Umabot kayo dito nga bakuna para wala na kita si problema. Kag makapadayon na ang ekonomiya kay bagan medyo lugmok ngayon. Ang inubos na atong ekonomiya sobrang 10%. Opo. Sa linyang quarter, ano? And we have the lowest sa performance economy in the whole of Southeast Asia. Our economic level has contracted by an average of negative 9.5%. Medyo dako-dako nga maka-attract sa atong ekonomiya. And so we are praying atong ginamawot sa mahal na Diyos na umabot ng bakuna para naman ang atong ekonomiya maka-recover. Yun. Yes. Opo, maraming salamat po, Attorney Rainier Botalid, sa inyo pong napag-istorya lamang po ni natin po, Attorney, kasi po, totoo lang po, ako po ay naghahanga po sa mga elected officials po nato na talagang grabe ang trabaho, dili ginaisip kung ano man po sa palabuton maman na panahon, kundi ang ginaisip niya po kasi is yung para sa kapakanan ng komunidad sa iya po at taong bayan. Saludo po ako dyan at talagang magkano naman po, sabi ko nga ni, ano man ay ipinaglalaban ninda, ipaglalaban po naton. Amo po natong prinsipyo, ang makabulig sa kapwa-tao, attorney. Salamat sa nimo pag-servisyo sa aton mga kapwa Masbateños kag ginalaom ko nga mapadayon ng imong programa pag makabot sa aton mga manlain-lain nga parte dito sa probinsya sa Masbate. Sa gihapon, good morning sa iyo tanan. Hasta la vista. See you, baby. Yun. Maraming salamat po, Attorney Rainier Botalid. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Salamat po. Ayan na po, no? Humalaba yung istoryahan. Nagatanong kita, tama. Si Nanay Arlene, balikan natin si Nanay Arlene. Kasi pang concern natin kay Attorney kasi is yung problema ni Nanay Arlene Lario, ano? Diyan sa Binangonan Rizal na pinatawag siya na kung ano-ano na kaso ang gipapataw sa iya, nadili magali siya amo ana persona. So, balikan natin si Nanay Arlene para mas maliwanagan. Kailangan at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Yes, hello, Nanay Arlene. Hello po, sir. Opo. Nanay Arlene, ada ka na po yan sa Binangonan Rizal, ano? Opo.
Nakaistorya ko na po natong legal counsel sa Attorney Rinier Butalid, adaman sa Quezon City, kay na-lockdown dyan, di nakauli. So, Nanay Arlene, ganito po yun, ang advice niya sa aton is mag-file ka mo sin danyos. Kung ano yung pagpakalo sa iyo, danyos po niyo, na may balik sa iyo sa barangay. Ano pong pangalan sa kapitan niyo po, Dida? Si Oliva, si Kinya po. Oliva Sikinya. Sige. Tawagan ko sa gyapon si Oliva Sikinya, no? Sikinya talaga, sige. Si Kapitana sa barangay Binangunan na Rizal. Opo. Sige, tawagan ko po Totod. Ramon niyo po kung sino po ang nag-complain sa iyo, nag-akusar, kilala niyo po? Kilala ko lang po sa pangalan, nakalimutan ko yung apelyido Kanton niyo po sa gyapon, kuhaon niyo po ang pangaran, kompleto na pangaran, middle initial niya, middle name. Importante po yan. Kag saan iya apelyido kag kontagadiin. Mag-file po kamo sing kaso, pumagadto po kamo ra kamong kwarta, pumagadto kamo sa PAO, Public Attorney's Office, at mabubuligan po kamo. Magkuha lamang kamo sa barangay sa indigency, Barangay Certificate for Indigency, ha? Opo. Para may balik po ang danyos po niyo, ha? Opo. Yan. Maraming salamat po, Nanay Arlene Lario ng Binangunan, Rizal. Salamat din po. May number ba kita ka na Kapitana Oliva Sikinya? Hanapon natin, ha? Bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumaba kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga bala. Ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalang ka tumandusay dyan sa tabi. Toto'y, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos na kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulong at sila ang nasa tuktok, di matatapos ang mundo. Iniligtas ang hininga kay raming mga Try natin tawagan si Kapitana Olivia Sikinya, ano? toto'y kumilos ka balik Para naman sa kaliwanagan. tulad ng dukha na ilagay mo. Tuktok, Tagaring lang. di pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatakay Ang di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Asan ka na, Kapitana? at sila ang nasa tuktok. Ayaw tayong sagutin. Bakit? Okay. One more time. Busy siguro or natutulog pa si Kapitana. Yung mga problema, yung mga concern natin sa mga buro barangay. Kahit saan sulok ng mundo, pwede po kayong mawag sa atin about po sa inyo po mga concern. Ano po? Kung may mabubulig kita, ada may legal advisor man kita, may abogado po kita, ano, na makakabulig po sa iyo. Sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulong at sila ang nakutok. Ayaw talagang sagutin. O sige, better luck next time, sabi nga ni. Monday, hindi kita titigilan po, Kapitana. Pasensya lang po, Kapitana Olivia Sikinya, no po. Pasensya na po, at busy po talaga siguro si Kapitana. At iti-text po kita mamaya, at Monday, babalikan tapo ikaw. Tapos itong
Ayun ata, samantala, yun ako, anong oras na ba? Alas 9. Alas 9:40 na po ang natin po oras sa buong kapuluan. This time takes brought to you by Moringa Shooting Jail and Turmeric Luyang Dilaw Shooting Jail. Ang Moringa Shooting Jail and Turmeric Luyang Dilaw Shooting Jail ay nagapayo po sa tanan na klaseng sakit sa natin po kalawasan. Nagapayo po sa kulog sa kalawasan, back pain, ayan na, muscle pain, mga skin disease, joint pains, nako, lahat na po. Pati diarrhea, rheuma, stiff neck, napapaayo po sa Moringa Shooting Jail and Turmeric Luyang Dilaw Shooting Jail. Pwede niyo pong ipatak sa usad na baso na mainit-init na tubig or maligam-gam na tubig at iyo po inumon, ano? Isang patak lang. Kung may ginasaktan ka mo sa o kung ano naman po ano po ginabatsyag sa kalawasan. Ang Moringa Shooting Jail and Turmeric Luyang Dilaw Shooting Jail ay makikitaan sa Purok 2, Barangay Tugbo, Masbate City. Para sa mga dagdag na impormasyon o sa mga gusto po kumita, pwede kayong tumix o tumawag sa CP number 0912-8766-527 0912-8766-527 or sa Globe po natin 0915-5996-491. Hanap po lang si Ma'am Jonela P. Lorieta, Provincial Sales Manager, dyan po sa Purok 2, Barangay Tugbo, Masbate City. Moringa Shooting Jail and Turmeric Luyang Dilaw Shooting Jail. Ayun, nabatian po niyo reklamo po sa Nusad na ginang dyan po sa Binangunan, Rizal, Manila, ano? Na grabe pagkaperwisyo saya, bagamat na advise po kita sa naton po legal counsel, sa naton po abogado attorney Rainier Butalid, baski na to sa Quezon City na istorbo nato na lockdown kasamang kasamang Alex nung yes Marcos Hasan Ariel gali si kasamang Dudong gali na di gali si kasamang nung sorry lang kasi nanda ko na gwapo na adi gwapo ang mangod gali na adi ang cute pasensya lang. Opo, iyan ta kasama ng Ariel yung yung pakikipagpanayam naton sa DPWH, sa 2nd District DPWH po. Abot po sa mga concern naton, sa po ng mga nagapatrindog sa building, mga establishment na atubang lamang po sa highway. Yan, national highways po naton. At para po maraman po niyo kung ano po ang mga posibleng requirements o dokumento na dapat naton i-comply, kasamang Ariel. Yan. Si DPWH. Yung dalawa, yung babae at lalaki. Okay. Ayan, tabayan na po niyo. Sa may mga concern particular na sa Barangay Usab. Yan. In charge po ng DPWH Masbate City. Ayun, pakiklaro po sir ng pangalan sir. Raul Disoyo. Ano po? Klaw? Raul Disoyo. Okay. From Planning and Design Section, right to be in charge ng DPWH Masbate 2nd Year. Okay. Yes, sir. Ma'am, kayo po, ma'am? I'm Miss Jody Tamayo, Administrative Officer 3 PIO Designate ng DPWH 2nd District Engineering Office. Opo. Yung district engineer po natin, ano po yung full name niya? Ano siya, Engineer Simon. Actually, Simon ang pero Simon Arias. Bago siyang bago siya. Simon Arias. Niya si Engineer Zerda. Opo. Taga saan po siya? Saan galing? Albay. So, mga ilang buwan na po siya dito? Mga 2 na ba, no? Sa 1 month pa lang. Okay. Actually, nag-swap lang sila ni Engineer Zerda. Sa Albay. So, saan po siya ngayon, ma'am? Sino po? Hindi namin makapanayan yung CD. Nasa Legazpi po siya ngayon. So, kayo muna yung ano niya. Apo. So, tanongin muna natin si Sir sa yung may concern kasi doon sa nilapit sa amin po ng mga ilang kumukuha ng building permit. So, Sir, kasi yun nga, particular na sa Coastal and Upland, doon sa Barangay Sagma, may lumapit sa akin kasi yung napakalayo na daw nung kalsada na widening na rin. Then yung hindi sila binibigyan ng building permit dahil wala raw clearance galing po sa inyo, galing dito sa DPWH. So ano pong natin doon, step natin para kahit paano yung mga reklamo nila, yung nanaing nila ay mabigyan ng pansin ng DPWH. Yes po, sir. Regarding po sa clearance po talaga, kailangan natin siya i-comply talaga po yung
DPWH clearance pagkuha po sa building permit. Kasi po, di ba po, yung mga building officials natin is appointed yan ng secretary ng DPWH. So, kung magko-comply tayo sa building permit or kahit ano pa yung permit from the LGU, one of the requirements yung DPWH clearance talaga po. So, we have a requirements then na i-comply din nila pag naka-apply sila din sa opisina. Okay. May binibigay po kayong fill-upan, no? Yes po, may checklist po kami na Checklist? ibibigay pag once po yung applicant po is nag-inquire po din sa amon sa opisina. And then, kung kompleto po yung papers, madali lang po ang pagproseso po kasi kompleto na po yung papers upon evaluation po. So, kung ano po, kung may mga laking documents, syempre, ibabalik na lang po naman ang yahabotan ang application. Yung nga, during, actually, pag pulong-pulong naman sa mga projects, ina-active na din po naman yan sa mga, regarding pag-comply sa mga building permit. Nasabi na po naman dito ang mga requirements din na libre ang pagkuha ng clearance din sa DPWH, walang bayad. Then, basta kompleto yung papers, automatic, siguro, labas lang po yung clearance po. Basta kompleto lang yung mga required documents. So, iklaro lang natin, sir, no? Kasi hindi masyado, para maliwanagan yung the whole na nanonood sa atin. Sino ba ang pwedeng mag-comply, particular doon sa sinabi niyong building permit, dito ba sa loob ng siyudad ng Masbate o sa mga remote area? Talagang required sila na kukuha ng building permit na yun kahit nasa bulubundukin ng probinsya ng Masbate or along the road lang? Along the road. Sakop siya ng National national road. Oh, yeah. Basta within the jurisdiction of the Masbate Second Engineering. Yun, mas klarado. Kasi bagat mo, Oo, halimbawa nasa along the road siya, tatayo siya ng malaking building, kailangan talaga dadaan mo sa inyo. Dadaan po sa DPWH. ilang metro po? Ilang metro? May metro yan, ba? Yung ano, kasi bago niya bigyan ng clearance. Yung minimum right of way natin po sa national road is 20 meters po. 20 meters. Away from? Full way po yan, yung 20 meters. Or 10 meters from the center to the right and 10 meters from the center to the left. So we have 20 meters 20 po meters. na. Depende pa po yan sa Depende building. sa- Kung Yes po, residential depende. or ano. Ano ba? Depende sa building nila tayo. Kung Sa- residential or Commercial. Commercial. Iko-consider din po natin yung mga provisions sa National Building Code. Siyempre, i-observe din na po natin yung Ibig setbacks. sabihin, Mga setbacks po. kung commercial lot or building, kailangan mayroon silang nakatalaga na for customer parking Yes. Parking space po. Kasi karamihan kasi ngayon, sir, na-observe namin na yung mga commercial buildings, parang ginagawa nilang parking yung national road. Correct. Akala kasi nila kasi binayad na, pwede na silang mag-park doon. Kaya yun ang nagiging problema natin. Parang useless ba na nag-widening tapos hindi na-serve yung purpose niya. Kasi ang nangyayari, yung existing na roads, parang yun lang din ang nadadaanan. Kasi yung widening, ginawang parking space ng mga commercial Opo, kasi during nagkakaroon kami ng news gathering po, nakikita namin ang ganda na ng ginawa ng DPWH, nagkaroon ng road widening, ika nga, ginawa ng mga individual nating mga kababayan. ginawang parking, lalo na yung Correct. mga 10-wheelers. Napapansin ko yun So may violation ba po sila? Actually, yun, concern na sana yun kung saang lugar, halimbawa city, dapat sila na rin dapat na nag-ano nun. Concern na nila yun kasi, kumbaga, yung office namin, ginawa na namin yung part na binayad na namin. So, i-maintain na lang sana ng kasi may traffic enforcer naman tayo sa city. Okay, Sinisita na lang sana yun. Kumbaga, hindi na sana namin yung trabaho. So, how about ma'am itong malayo na sa siyudad ng Masbate, National Road, ika nga, at nagkaroon ng itong sabi natin road widening, saklaw pa rin yan sa mga Opo, munisipyo. kung saang munisipyo sila na Okay. na bilong, doon sila magsisecure din ng So, hindi lang yan nila. ninyo saklaw. Hindi, pa rin, basta second engineering district, halimbawa sa amin. kasi Second, engineering second district sila. Lahat ng national road, i-observe pa rin yun. Kung halimbawa nasa, siya, part ng Mandaon,
mandang municipality siya mag ng permit niya. Iyo po. Pero i-observe pa rin yung 10 meters from the center line or 20 meters, yung Opo. dapat na talaga ng buong kalsada. Ibig sabihin nun, may concern pa rin tayo. Opo. Okay. How about dito yung malalaking establishment? Yung nga, may mga building na rin dito naman sila na, pero ano na yung city na yun eh. Halimbawa, Sagot na ng city yan eh. comply doon sa mga requirements natin dito sa atin sa DPWH. Pag hindi sila mag-comply doon, may mga kaukulan bang penalidad or kaso sa... Actually, last month ata yun, last 2 weeks, nagpatawag kami ng meeting sa mga building officials. Kasi actually silang may police power doon sa pag-implement nga sana ng kasi sila naman na nakakalam doon sa area. Kasi kukuha naman sila, requirements lang naman ang sa amin pagkuha ng so dapat doon pa lang sa kanila, bago sila mag-issue, tinignan naman sana nila yung site para pag wala nang problema. Actually nagiging kasi yan, cause of delay din yun ng implementation ng projects namin. Kasi nga, yung nag-letter ka na, thrice ka nang nag-letter, hindi nag-oppose, pero during implementation, doon lalabas yung mga problema, sumbong sa ganito, ganyan. Parang, ang blame is sa office. Bakit ang tagal matapos, nasa totoo lang, most of the time talaga, or karamihan na-encounter natin ang problema ng road right-of-way talaga. Lalo na kung may existing na siya na mga concrete buildings na. So parang ang hirap niyang ipalis. Kasi makikipag pa sila eh. Okay, at siya clear ba na maraming nagreklamo? Addition po, when it comes to violation, siguro kasi may mga existing laws mga proprietary regulation. Lalo na po sa Presidential Decree No. 17, yung revised Philippine Highway Act. At naman po ito yung sa Section 23, ito yung mga engineers dyan sa DPW 2nd District. So, kasama nga real, sunod ta si Kapitan, Kapitan Domingo, Kapitan Nong, na almugera ng Barangay Bagong Bayan. At ibida naman naton, aniya po mga matahom na gusto ipaabot sa aton komunidad ang mga nagkahirimuan ni Kapitan Nong Almugera ng Barangay Bagong Bayan, Masbate City. Kaya kapos na po kita sa time. Udod-udod na po, Monday at idiretso po natin natin po ba pagpanayam, medyo mga halagbay. Then, bantay po natin mga kapitanes, Yan lang, kapitan natin. May napon sa atong tanan, sa constituency sa Barangay Bagong Bayan, sa akong karupod ng mga barangay officials, saya na anamon mga accomplishment report sa nila nagligad na tuig sa 2019 na kundi na kay ko kita sin problema sa pandemya. So ang tanan namo na-align na among proyekto ang ani para sa among barangay development na 20% is napabutan namon sa among kinanglasan tumuluyo na kundi rin ginalay namon budget para sa kinanglasan tao. Hatag namon ang kinanglanon ninda na kundi kaagisan hatag namon sinuport pa. Ini po namon mga naimuasan tungod sa pandemya. So may nabilin man kami yan na ongoing project na kundiin anamon drainage canal from Purok 1 to 7. So, yan na existing ang proyekto, yan na ginapatrabaho tungod na magbitaran ngayon ang pagbaha sa amon duwa na purok na kundi ang 9 kanal na hali sa iba na mga barangay, adi ang lusot sa amon barangay. Adi exit. Opo. So, ini na mga ginahimo natin sa para ini sa kayo sa katawuan sa barangay Bagong Bayan. Pagkirano na kayo na yan na sani na pandemya na kung may mandasyon naman ang ating DOH kag sa DSWD na kundi nag-monitor kami sa mga para sani kung magkaigwasin vaccination naman ang aton sani na COVID nagkaigo kami sin pag lista sa mga senior citizen, 4 member
listahanan kaglabi na kayo ng mga barangay officials na kung diin amo ang una na nagpasa sa mga pertaining papers na kinahanglan dito kung inisinda talaga kay ang base sa nina pandemya kag COVID. Tanan ng mga frontliners is amo ang mauna daw kag vaccination. Pero aramo lang gyapon nato kay kunano man ang mandato sa syudad sa City Health o kunano ba man ng mga dapat hirimoon aton buruligan para maraman sa pumuluyo na ini na sapay naton na pandemya. Ini talaga na vaccine ikabot sa atong tanan. Salamat kita, pasalamat kita sa mga Diyos na ang atong katauhan magkaigo na sa nila. Dapat na maging move na kita sa 100% sa atong pangabuhay para man matamasa na natin ang pagkaginhawan sa naton salud sa barangay. Paglabi na gayod sa constituency sa naton barangay sa iyo suporta kag disiplina, damdamo na salamat sa iyo paghatag gayod sin disiplina sa sadiri na kung kamantis nagaralakaton, dara niyo face mask, may face shield. Kag sa salud sa niyo pamilya na nag-ina-apply gad niyo ang paghugas sa niyo mga kamot o disinfectant sa niyo mga palibot para maiwasan nini na sakit o pandemya. Pag lalo na gayod kinanglan taman ni sa atong panimalay kay tuna gayon ang kalinisan sa aton panimalay. Lalo na gayon ang atong pagprotect sa atong mga pamilya na maging ligtas sa kada adlaw kag oras-oras. Lalo na gayon yan na ginamonitor man sa atong mga barangay officials ang mga different na indaman trabaho, labi na gayon yan ang module sa mga kabataan na pisar ginapa-implementar natin sa barangay. Kay para maramang gayud sa tao na mga kabataan sa nina parte sa edukasyon, dako-dako na bagay ang dapat ibulig sa aton pamilya, lalo na naton kinikanan kag mga kuan na hindi sindaya na ang nagaproteher sa mga bata, nagaduol sa mga module na papers pagkato sa eskwelahan. So, kaya di pa man ang bata talaga makapanglabasin mo tayo, sinda niya na nagasakripisyo. Salamat kaya po sa suporta sa ginikanan, kaya mga ginikanan na labi na sa pagpadumdum sa mga kabataan na diligad sila mag-ukoy sa pag-aadal nila. Pag dapat ihatag nila suporta sa edukasyon, kag magbuligan mangyapon sa ginikanan. Amo po ilan natin gabay sa ila. Labi na gayod na ini na ordinansa naging pasar na sa naton Liga President na kundi yung pasar ninda ang pagpahulog sa Johoki na sa sulod sa Sabka Simana tunam na Lunes alas 7 ang aga pa alas 5 ang hapon makinanglan magkaigosin waragad sin magpatugtog o magdisturbo sa mga kabataan kay tungod na nagamudyo ng mga bata. So, na-implementar natin sa barangay kag gina-anunsyar ko minsan puro adlaw gina-anunsyar namon didi na bandilyo kag igumang kami didi sin microphone na kundi mababati sa iba na purok na ginahatagan namon ang tanan ng mga kaayuhan para sa kabataan na nagkaigo si module. So, labi na kayo dito ng mga bata para high school na nagakuha sa internet. Gina-implementa agad namon na ito na may mga PC Wi-Fi na may negosyo. Ginaparsira namon na sa alas 8 ang gabi, sirado na po sinda. Salamat naman kita kay maski ni na negosyo ninda, pangabuhay nga ni pero kung nakadistroso man sa mga kabataan kag pamilya o sa katarakin, kaya nagasunod man po sinda kag naudong ninda ini na bagay
na nagasunod sa layi na kundiin an alas 8 curfew kag alas 5 anaga curfew pa pula. So sa amon sa yana sa barangay Bagumbayan ang Pase Orden an aton anamon di robing team ang barangay Tanod round the clock kung na sa ina pag duty ang BHW yana damo-damo ba na nila ginahimo na mga house profile tungod sa damo na ang constituency sa barangay Bagumbayan. So kinahanglan magkigosing damo pa na review para maramang gayud ang mga sa sulod sa panimalay. Kay sad po ini na aton makikita na ang bawat kada purok aram namon ang constituente na ada kay tungod aniba may mga transient na dili naton kilala pero ginapatinguhan nato na magkaibugat sila si profile dito sa ating barangay. Opo. So, yun po yung pinaka-una nyo po na dito sa komunidad nyo po, sa vision nyo, kaga inapa-implementar po niyo sa yana, ano po. Then, maliban po dyan, may mga sa dala ng epidemya, pero patuloy po yung pagbibigay natin sa ating pong komunidad ng mga proyekto. Nakikita po natin, may nakita po ako dito na bagan covered court na ba yan? Para po sa mga kabataan, ano. So, yun nga, nabati ko man na may mga pinagbabawal ka mo na sana man po matuman po, ano. Kung halimbawa po, madak pan ini nagabayular sa iyo po mga pinagbabawal sa iyo po barangay ordinance, may mga penalidad po ba ka mo na ginapataw? Depende sa inda na himo sinsala igo kita sim penalidad labi na gayod sa mga minors na kundiin ginataga naton sin community service. Yun. So in community service ada man hanggang 1 hour lang naton ginahatag. So first offense amin na, second offense ginapatawag nato ng ginikanan. Ayan ako. Utunong talo yan, kasamang Ariel. Medyo halaba. Next week po, ibalik ta po ini ang pakikipagpanayman sa aton po, kapitan. At dito po sa duwa nato na engineer na nakapanayman naton sa 2nd District DPWH po naton, ano po. Para naman sa pagpatuloy po na pagpapaliwanag nila sa mga concern po sa aton mga komunidad. Dahil kapos na kita sa time. Good morning kay Edna Reyes. Good morning, Mas Bataños. Kaga Palanas noon, mga taga Palanas. Good morning. Nako, may ang kapitan da sa Barangay Malibas, Barangay Malibas, Palanas. Baga na dali naman sa SW. Nakuha naman sa mga hagtaas na kalibre sa na Badil. Saan dyan na mayaman dyan sa Barangay Palanas. Barangay Malibas, Palanas. Munisipyo sa na Palanas yan. Sa Oplan Galugad sa atong mga kapulisan. O kaga si Lolot si Lola na binigay sa naman na buhay dahilan sa paninigbas sa nima na si Kano. Alias Kano. Ato na yun na-detain na sa Arroy Municipal Police Station. Kaga naplastara na sing kasong 2 counts murder. Ang suspect. Ay motibo sa suspect pagnanakaw, pangawat. Yan, inampun ni na sultiro May diferensya na sa pag-iisip. Kaya ganun mo rin kay Bert. Magandang umaga po kay Hila. Bakit po kuya ngayon lang kita napanood? Mamingawon ka. Run out ka kahapon. Nagligad dadlaw. Ayun, medyo may importante kitang ginlaktan. Kaya pasensya na. Pabati naman po sa mama ko at si tatay ko dyan sa Kalawang, Tuguron, Monreal, Masbate from Rojas Capiz. Tapos yung kuya ko na si Rapi Bertwata, panday ng bangka dyan sa Giwanon, sa Nasinto, Masbate Kail. Salamat po from Rojas Capiz ko yan. Maraming salamat din sa Capiz mo. Sa mga nag-like at shares po sa aton po live sa Radyo Masbate 783 at sa YouTube channel po naman mag-subscribe po kamo sa DYMM CBC para po pwede nyong mabalik-balikan ang amon po mga programa din.
Kay Arnel Bartolay, good morning, mas bata nyo, watching from Bukawi, Bulacan, may bisita daw kita na taga Balod. Nasa balay na gaulat, ada na ba sa baba? Si Dindi. Ay, good morning, kaya Dindin ako kay Dindis ako sa ako na pareyon. Good morning, pare ko At samantala, wala na pagkatan time, matabihan po ang masunod na programa. Ay, inabot na kita sa pinakamamingaw na programa nato na programa. Ito pala yung pamamalam, siyempre. Sa pangarap po sa nakon po makaropod sa lanong kagala, permi ko na limpan ni mga gwapito na magmanghudi, no? Si kasamang Ariel Dodong Nunez Marcos, kasamang Alex Dong Nunez Marcos, Madam Ria Iser, saman po Junior Technician, sa akong ni Jomar Iser. At siyempre sa pangarap po sa namon po, General Manager Ma Michelle Manalastas Malone, saman po overall in charge, Miss Giselle Papilosa. Saman po makaropod na sa labas, gandang morning kay Arthur Bongbong Lopagi, Saren Vasquez, Michael Martinez, Maylin Sinanggote, Marvic Proilan, Barredo Hanegard, Yomar Baldimoro, Dondon Rapera, Casim Ilibilog de Jesus, Angelo de Jesus, Japet Columna. Samantala ako po, nakakupon si kasamang Hilde La Peña Rivera. Nagpapabilis sa inyo ng Diyos Pamulos Mas Patinyo. So kalimang langin sa pong may kapal para malapas natin ng epidemya na ni COVID-19. Bye-bye!